So, road trip na naman tayo guys. So, for today's video, pupunta tayo sa Kite Beach kasi magja-jogging tayo doon. So, while papunta, syempre, road trip ko kayo. So, ngayon, nandito tayo sa Murakabat. Al Murakabat. Nakaraan pumunta tayo, nadaan tayo sa Alriga. So, etong Al Murakabat is isa rin to sa mga pinamumugaran ng mga Filipino dito sa United Arab Emirates. Sa susunod, pupunta tayo sa Satwa kung ano ba yung difference ng Alriga, Murakabat, Satwa. So, itong Murakabat is, ayan, napaka-araw. Isang konsya. And dito sa gawin dito yung night market na nakaraan, pero wala na siya night market kasi nga tag-init na. So pag tag-init na, sinasarado na nila. Ang night market is good lang for ano talaga, for 6 months lang, during winter lang. So dito makakita ka ng mga Filipino na marami. So dito nga sa side na to, sa right side dyan, sa gabi is madami nagzuzumba. Dito sa bus na to, madami din nagja-jogging dyan. Kaya maraming mga Filipino, alam mo yun, nagkikita-kita or whatsoever. Dito may stoplight, so we're going to stop. Dito pag Filipino ang stoplight, pag may pedestrian, walang stoplight. Ano nangyayari is dire-diretso ang tao, so nagkakos ng traffic. Parang yung mga tao, dahil I know naman na sila yung priority pag pedestrian, so move lang sila ng move. Hindi nila iniisip ko yung mga sasakyan kung nakakadaan ba or hindi. So yun ang nangyayari, ang reality. Dito naman yan, this is Murakabat. So mag-u-turn tayo kasi may bibilin muna ako bago tayo pumunta ng Kite Beach. So papunta sa Kite Beach, makikita nyo yung pinaka Sheikh Zayed Road kasi mag-Sheikh Zayed Road tayo doon. At malapit din siya doon sa Burj Al Arab. Tingnan natin kung meron bang parking dito. Ito ang kahirapan dito din sa Murakabat. Minsan walang parking. Kung bibili tayo doon, hindi tayo makapark. So what we're going to do, so iikot muna tayo ulit. Okay, so this is Murakabat. So this is the good thing na walang parking kasi maiikot ko kayo ngayon dito sa Murakabat. Na Murakabat is parang dalawang ano lang din siya. Yung pinaka main road niya, dalawang daan na ganito. So I think hindi na ako bibili kung ano man yung bibili ko. Bibili sana ako ng Fave. So ito yung pinaka Murakabat. Ayan, dito sa Gift for Less, D&J, Viva. So dahil hindi tayo naginto at nagdire-diretso tayo dito sa Murakabat, diretso na tayo agad sa Kite Beach. So doon sa Kite Beach, doon kasi ako nagja-jog. Ngayon wala naman akong kasama, kaya ayan, kausap ko ang camera ang aking kausap for today's video. So actually matagal ko na gustong gawin to, yung parang i-vlog ko lang yung daan dito sa United Arab Emirates at magkukwentuhan tayo, diba? Actually ako lang pala magkukwento, makikinig lang kayo at matutour na rin kayo dito sa UAE. Ayan, so nag-stoplight na naman. Dito mabilis lang dito ang stoplight. Pag nakatawid na yung tao, mag-aano ulit, mag-green na agad. So bibilang tayo ng 1, 2, 3. Ang tatay mong kalbo, umakyat sa mabulo, inubutan ng bagyo, tinamaan ng kinilancho, kinagalaman. So pag nandun na tayo sa Sheikh Zayed Road, doon yung isa sa mga pinaka main road dito, at makikita nyo na yung mga magagandang sasakyan din na ating araw-araw na nakikita. Yung mga nakikita mo lang sa TV, dito is normal lang. At
Ayan, may mga sasakyan talaga minsan ay magbigay sa daan. Sabi nga nila dapat sa daan is give and take. So from dito sa Moracabat papunta dun sa Kite Beach, sometimes it takes 30 minutes depende kung may traffic ba or hindi. At medyo actually naka-registered ako sa gymnation, pero mas pinili kong mag-run muna doon. Sayang lang yung bayad na, per year pa naman yan. Magpapayat muna ako ng kaunti, nag-intermittent fasting din ako. Okay, so eto tayo ngayon dahil sila ang priority. Thank you sa paghinto, pero sige pa, unahin natin tong mga kababayan or mga tao nating magsisidaanan dito sa pedestrian, or else kung i-insist natin ang sarili nila, i-insist natin ang sarili natin, mas i-insist nila ang sarili nila kasi they know that they are the priority. Okay, so pag wala na, dire-diretso na kasi mag-green na, ayan na, and then makala na tayo sa etong lugar na to. Is dyan sa gawin dyan is Moracabat pa rin. Pagliko mo dito sa kanan is Alriga na. Okay, so eto makikita nyo yung clock tower na ating daraanan. Ito ang isa sa mga landmark dito sa United Arab Emirates, ang clock tower dito sa Deira, diba? So ayun, nakita yung bus, may double ano doon, at dito medyo kita din Burj Khalifa dito. Hindi ko alam kung malino ba dyan. Time check, it's 6:25 PM in the afternoon. Maaraw pa, I think 7 ang ano ngayon, ang lubog ng araw. So maghintay tayo dito, maraming runabout dito, or ang tawag dito sa Pilipinas is rotonda. Dito yung mga bilog na mga daan, sometimes walang traffic light. Sa pag walang traffic light, ikaw talaga yung titingin kung meron ba or wala. So here you go, syempre focus na tayo sa daan. Ayan, roundabout. So dapat nakasignal tayo dito, kaso eto mali yung signal niya, papunta siya doon. So pagbibigyan ko ba, go. Ayan, kahit mali siya pero pinagbigyan natin. Okay, kasi kung di natin pagbibigyan yun, yung daan natin is pakaliwa talaga, pakanan talaga, magkakos siya ng accident. So good thing nagdaan-daan siya, at ako yung binibigyan ko rin naman siya, diba? Mabait po tayong driver. So ngayon, eto, padaan tayo ngayon sa Al Maktoum Bridge. Etong Al Maktoum Bridge na to, pag Sabado Linggo, 1:00 ng gabi, sinasarado to kasi umaangat tong Al Maktoum Bridge at dumadaan sa ilalim ang mga barko. Kasi kung to, ayan, kumakita sa gitna, may bahati yan, umaangat to para pagbigyan, kasi ito yung kanyang, ayan ang kanyang dagat dyan. So okay, I mean like, okay, so napaabot tayo doon. So parang na-confirm po natin na hindi po straight siguro. Well, ito is towards to Abu Dhabi, going to Abu Dhabi po tayo. Ayan, medyo masikat po ang araw. So dito 80 kilometers per hour, pero pwede mag 100. So dahil ito medyo mabagal siya, dapat unahan natin kasi natin mo siyang isang sasakyan. Maraming iba't ibang klase na sasakyan ka makikita dito. Ayun ang Burj Khalifa. At least, di ba, nakikita nyo kung ano ba, nandito kasi tayo sa medyo old Dubai pa, hindi pa nakikita yung mga malalaking buildings, pero pag dumaan tayo maya maya doon, makikita nyo yung isa sa kagandahan dito sa United Arab Emirates.
Emirates, yung ano nila, mga skyscrapers, kasi dun sila magaling sila sa mga pagtatayo ng building dito. Saka yung daan dito, kung mapapansin mo, ang ganda. Syempre pag may konting sira, agad-agad inaayos nila. Saka I think advantage dito is medyo mainit, kasi pag mainit, hindi ganun umuulan. I think ulan ang isa sa mga pinaka nakakasira, kasi water, tapos init ng daan. Pero pag ano naman, pag hindi naman, I mean, sa Pilipinas kasi ganoon, may water, may init, lubak-lubak. Saka dito tinan mo, wala kang makikitang truck sa likod, yung mga daanan ng truck nila, walang masyadong mabibigat, kaya okay lang. O diba? Actually madalang din ang overpass dito. Ayun na, papasok na po tayo ng Sheikh Zayed Road, kung saan, ayan na, let's go Sheikh Zayed Road. Dito na po kadami dito camera, so kaya sa Sheikh Zayed Road is only 100 kilometers per hour at pwede tayong mag 120. Oh my god, look at this. So kailangan sa kabila tayo. Ayun, building na yan, nakapunta na kami dyan sa the one and only Wanzabil. Ito ang H Hotel. Yung H na building na yan is nakakatuwa, nasa Guinness World Book of Record din siya. So starting from here, makikita nyo yung mga magagandang buildings dito sa United Arab Emirates. So dito kasi medyo kakaiba din dito, hiwa-hiwalay, parang pulo-pulo. Ito yung mga sinaunang mga buildings din dito, kasi if ever gagawin ka pa dun sa marina, susunod pupuntahan natin yung marina para malibot din kayo, kasi doon puro puti. Dito naman kasi parang nangyari, nagiging may konting residential, pero most of the time parang nagiging sa mga business, mga offices din sila. So pagkatapos nitong ano na to, bridge na to, underpass na to, ano siya, Sheikh Zayed Road na yan, saan mabilis lang tayo dito sa Sheikh Zayed Road, kasi doon tayo sa Kite Beach. Ito yung isa sa mga magagandang mga buildings dito, kung saan makikita mo yung Museum of the Future. Hindi pa rin ako nakapasok sa Museum of the Future, kasi feeling ko ang ganda-ganda naman sa labas. Ayan. Ito yung mga nandito, mga iconic na buildings sa United Arab Emirates. Mapifeel mo talaga na nandito ka sa UAE pag nandito ka. Ayan. Pero tayo sa Kite Beach kasi is medyo mga ibang lahi mga nandun, most of the time local. Nakakatawa nga last time kasi meron kaming nakausap, naglaro kami ng table tennis at naglaro kami ng ano tawag doon, just paddle. Ang saya dahil pa rin nagsama ako para may makalaro din ako. Pero let's make friends, let's do it. Ayan, nakita nyo nasa kaliwa na yan, yun is camera na pagka-find ka mabilis lang, kitang kita mo na agad. Ayan, actually dito sa UAE maganda rin siya pag gabi, kasi pag gabi mailaw, makikita mo yung kagandahan nila dito. Saka ang ganda talaga ng kuha nila dito, nandaan no, ilan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8. Tapos normal dito ang Range Rover and the backseat of Myron, normal dito yan. So dito sa gawin dito papunta doon, makikita na tayo ng mga
sports car. Which is pag sa Pilipinas naka sports car ka talaga, wow! Oh, wow! Ayan. Bus. At 6:33 p.m. na, so medyo palabog na ang araw. Siguro ikot lang ako mag-jogging for 30 minutes to 1 hour. Eto, mahaba tong Shakeside Road na to. Minsan hanggang pag dinire-diretso mo ito, makapupunta ka ng Abu Dhabi, as in isang diretso na makapupunta ka ng Abu Dhabi. Meron din silang daan din sa likod, pero hindi na yung Shakeside Road syempre. Ito kasi Shakeside Road na yan. Nakita mo may Ferrari. So guys, 120 kilometers per hour na po ang ating takbo, kasi ang ganda ng hindi ganun ka-traffic ngayon. Ang traffic sa kabilang side papuntang Sharjah pag 5 to 8 p.m. kasi dun sa Sharjah, dun sa Ajman o Malquin, mura kasi yung dun bahay, kaya most of the time dun sila tumitira. Pero towards pa rin yun, pang mga galing dito sa business bay, mga tao sa Sharjah. So ayun, naging sila busy, traffic. Most of the kulay dito ng bahay, CMR nga is mga beige. So ayun yung metro, nakita niyo yung train dito sa minsan ang train nasa taas sa baba. Wala masyado sasakyan. Hindi pa tayo nakakita ng first natin, sports car. So sorry, tapos na pala tayo dun sa business bay, kasi doon yung business bay. Dito paano na tayo? Oh my god, balik na tayo dito. Ang daming sasakyan. Ayan, so liliko tayo dito para pumunta ng Kite Beach, para makita nyo rin kung ano yung Kite Beach, kasi yung Kite Beach is maganda talaga yung pag-jogging area niya. Pero syempre hanggang parking lang kayo, kasi itong episode na ito is only for road trip dito sa United Arab Emirates. So paalis na po tayo, mag-exit na po tayo ng Shakeside Road. So kailangan pa ng-exit tayo dito. Nandito na tayo sa kanan. Medyo bababaan na natin ang ating takbo, kasi it says 80 kilometers, so pwede pa rin mag-100. Yan, madaming signage dito. Nakakalito actually yung daan dito sa United Arab Emirates. Natatandaan ko dati, bago-bago pa lang yung driving license namin, paikot-ikot kami, hindi rin namin alam gamitin noon yung Waze, hanggang darating yung time malalaman mo na paano i-master ang Waze, kasi medyo content siya. Oh my god, I think nagkamali tayo ang daan. Yes, nagkamali nga po tayo. Dapat doon tayo sa kabila, pero dahil nandito na tayo, we're going straight, kasi dito pa nagkamali ka, wala kang choice. Nagkamali kayo, madami dito iba-iba. Al Safa to Abu Dhabi. Hindi na tayo mag-Shakeside Road, guys. Dito na tayo sa kabilang side.
is on Pasig. On Pasig. So, mag-Pasig tayo. At liliko tayo dito. Kasi dito din yung train is bye-bye dito. What I mean is bye-bye yung pangalan. Sometimes yearly. Kasi ginagawa din nilang advertisement yung mga station. Kaya pabago-bago din. Okay. May pa-U-turn sila. But hindi tayo mag-U-turn. Liliko na tayo here. Kasi after noong passive, it's passive mo. Ayan, malapit sa suburbs ng Arab. Ito pala yung sinasabi ni Renz. So after na kung passive na sa akin dito kasi ano lang, kaya hindi tayo dinala dito is kasi medyo pagka-traffic pala dito. Kasi naabangan nila ng mga tao yung sunset dito. Dito mayaman yung mga tao dito, dito may mga bahay nila, mga villa. Kasi doon sa atin mga flat pag nagbila mga tao nag-ano naghahati-hati, so nag-iisang pulo-pulo. Sa kanan, medyo parang parang White House, bahay lang yun, mga villa kasi dito pang lokal lang yung mga bahay nila dito actually, dito sa Sukim. So hindi rin to pwedeng, may mga dito pala sa United Arab Emirates, may mga bahay dito na pwede mong bilhin pero mapapasayo talaga, or may mga lupa na hindi mo pwedeng bilhin, mga lokal lang yung pwedeng, kunwari bebenta nila, lokal lang din yung pwedeng bumili. Ganun yung nangyayari. Katulad dun sa Dera, puro lokal lang dun, hindi pwedeng bumili mga ibang lahi dun. Ito, pag gusto mo ng mga data sasakyan, mga Porsche, dito Mercedes, Lexus, malapit dito na Land Cruiser, ayan BMW. There's a lot of cars here in United Arab Emirates. Kung na rin magsasawa na parang okay, araw-araw ko nakikita yan, pero sa Pilipinas hindi normal. Oh my god, ganda ng Porsche, parang gusto ko ng pang araw-araw, no? Pang araw-araw, but that's so cute. I like that. 7350. Saka dito pala guys, pag yung plate number mo 4 lang, 3 lang, 2 lang, 1 lang, mahal na. Light beach, here we go. Dapat yata nag-live ako minsan para may kausap naman ako habang nagro-road trip sa inyo, kasi minsan nauubusan din ako ng topic. Ano ba ang ikukwento ko sa inyo? So guys, comment down below. Ay, kinasa. Hindi yun nakikita. Minsan ako lang yun nakakita ng mga sinasabi ko kasi nga nakatutok lang kayo sa harap. And it's traffic here because it's Sunday. Kasi kadalasan kasi doon sa Kite Beach, family ang mga napunta doon. Kaya wala tayong magagawa kundi maghintay at maging patient.
guys, hold on, malapit na tayo sa ating papatunguhan. So tingnan nyo lang muna ang paligid ng mga daan dito kung gaano pa kaganda. Discovery, ito lang, closer din natin. Ayan, sige. Dyan gagamit na tayo ng Waze kasi hindi ko alam kung saan ba tayo. Kasi masarap na tayo, pumunta tayo sa Salt Kite Beach. So, dahil malindaan natin. So guys, ayan, kung tayo ngayon stoplight at malapit na tayo makarating. So habang naghihintay tayo, nakikinig tayo kay Mayor Ice Go na lumaki siya sa farm. Lumaki kayo mag-isa. Kasama ko po ang katulong, kasama ko po yung mga kasamahan ko po sa farm. Sino po yung mga kasamahan nyo sa farm? Sino yung katulong na naaalala nyo? Pangalan, nationality, sino yung nag-alaga mula kayong napanganak 38 years ago? Nabibisita kayong ama nyo mula saan? Sa bansang Sina. At tell us about your childhood. Your Honor, sa farm po ako lumaki, sa Bamban po ako lumaki. Lumaki po ako mag-isa, pinupunta po ako ng tatay ko. How I wish po... Okay, you cannot grow up alone from a time you were born. So, the formative years from a time your mother birthed you, up to perhaps 10 years old, sino po yung inyong naging caregiver o yaya? Hindi lang pwedeng mag-isa lang po kayo sa farm. Binibisita kayo ng ama nyo mula saan? So sino po yung sabi nyong kasambahay nyo na nagpalaki sa inyo? Sino po yung sabi nyong mga kaibigan nyo, kasama nyo sa farm? Sino po? Para may... In short, I'll be very honest. Please convince us that you're born in the Philippines, that you are Filipino, and that you are not what people suspect you to be. Dediretsuin ko na po. Kumbinsin mo kami kasi hindi po pwedeng hindi nyo maalala yung inyong first few years of living na formative years. Para makumbinsi kami kasi we want to be convinced that all elected officials are Filipinos and not spies of other countries. So, as a nationally elected official, and I want in Tarlac, number 1 I think or 2, and I want in Banban, perhaps even Kenny near Sample Balot, we have to know, di ba ho? So if you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino and you were born here, convince us because we want to be convinced. So I'm trying to help you by trying to make you recall about your childhood. Hindi pa rin, kasi parang scripted. Straight to the point. And ito tawag dito roundabout, basta pabilog. So roundabout dyan, naging straight lang po tayo dito, diretso para makarating tayo sa ating pagsusunuhan. We're so close. Dire-diretso kasi nga sila priority wala tayong magagawa doon. Wala tayo stop lang tayo.
Nandito tayo ngayon sa Umsukim. Umsukim itong lugar natin. We got a party. Ayan yung mga dito ako dala sa mga villa, mga kalawbahay, mga tindahan pala. Ay, ganda na sasakyan sa likod, G-Wagon. Nasa likod din, hindi nyo makikita, maraming G-Wagon dito. That's my dream car, or BMW X6. Actually, I was born on this. This is what I can remember. And then when I ask you the same question, ROTE. So convince us. Your Honor, lumaki po ako sa Bamban, Tarlac. Lumaki po ako sa farm. Paulit-ulit. Anong barangay, anong farm, sino po yung nag-alaga sa inyong sabi nyo na binibisita kayo ng ama nyo, ano yung family situation, sino po mga kalaro nyo, kaklase nyo, kung homeschools kayo, sino po nag-homeschool sa inyo, ganun po. Madam Senador, ako po ay lumaki po sa barangay Ay, puro farm. Bamban, Tarlac po. Ako po ay Oh my God. Lumaki Ano ang po ginagawa kasama nito po yung ni mga Kuya? pinag po namin sa farm. Ipaprovide ko rin po yung mga pangalan. Okay. Ito na po tayo. Malapit na. So guys, dito na po tayo liliko para Tesla. Pupunta na tayo sa this is Salt. Tesla. Sa Salt na lang tayo mag-parking. Oops. Diba? Bongga. Yan yung gusto ko. G-Wagon. G-Wagon is my dream car. I wanna have it. Yeah. So ayan, dito ayan, daming mga sasakyan. So I hope it's not that traffic because people, it's family day nga naman kasi. Kaya everyone is coming here sa Kite Beach. Samantala ako mag-isa. Parang makapag-run ako na matagal-tagal. If I wanna work, I can work as well. Minsan mahirap mag-isa pero kailangan natin kayanin mag-isa. Hindi natin kailangan ng ibang tao para sumaya. You gotta party. Tawagan mo na to. Kite Beach. Ang ganda ng sasakyan to. May Camaro. Ayun, merong Mercedes. Dito maraming mayaman. So po, tayo naka-sports car na rin tayo in the future. Mashallah. May helicopter na po tayo galing kay Miss Alice Go. Pabigyan mo naman kami. Sige, bibigyan natin itong isang maganda sasakyan kasi maganda naman yung sasakyan yan. Oh, ito. Wait a minute. Kape mainit. Pagbigyan niyo po kami. Bili ko po ako dito. Dito tayo sa Salt 24/7. So guys, nandito na po tayo. Maghanap na lang ako ng parking and kalas na. Hindi ko na papakita sa inyong beach kasi road trip lang tayo. Okay. So thank you sa inyo.
Thank you sa panonood ng vlog na ito and bye-bye.